sa inyo guys ang pinakasulit na Tecno ngayong 2023. Yes, this is a Tecno Spark 10C. Current price ng phone to is just 4,199 pesos. Naku po. Pero guys, kung sulit ng 4,000 pesos dito, aabot pa siya ng up to 2,393 lang pagdating sa Shopee ngayong September 20 to September 29. Naku po, grabe naman. 2,000 pesos lang and you will have a very, very capable smartphone. Pagdating sa specs pa lang, meron ka ng 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging, 6.6-inch HD Plus display with 90Hz refresh rate. Grabe, ang lupit. Hindi lang yan guys, ang ganda rin ng design nitong Tecno Spark 10C. Ang pinakasulit na Tecno ngayong 2023. And we will start in 3, 2, 1. Let's go. Oh shit. Here we go again. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, before tayo mag-proceed, I just want you to know na marami tayong ongoing giveaway. Meron tayong Tecno Pova Neo 3, iPad Mini at saka iPad Air 1. Kaya naman, kung gusto nyo maka-join, well, definitely mag-subscribe lang kayo guys. And also, kung gusto nyo na ipamigay din natin etong Tecno Spark 10C, i-like nyo lang ang video and kapag umabot to ng 1,000 likes, ipapost namin sa aming Facebook page and magkakaroon na naman tayo ng phone giveaway. Ganun lang kadali. Now, puntahan naman natin to. As you can see guys, usual box lang to ng Tecno. Meron tayong combination ng orange tsaka white dito. And so far, wala naman talagang masyadong special. Except na lang, etong nakalagay na 8GB of RAM and 128GB of storage. Diba? Lupit. Actually, hindi to 8GB of RAM na variant. 4GB lang to guys. Pero, meron siyang extended na 4GB of RAM. That is why, up to 8GB. Now, i-unbox naman natin. Hindi pa nga nabubuksan, pero excited na ako. Ayun. So, ang unang bubunga dito guys is yung mismong smartphone na agad. Wow. Wow. Oh my goodness. Diyos ko po. Kung papipilian kayo, sino papipilian nyo? Ako, ito. Damn! Ako, syempre. Oh shit. I love you. Pagkatapos ng smartphone guys, kapag binuksan naman natin tong ating Lamborghini door dito, oh, marami tayong Ano ba? Lumalaban ka. Marami tayong makikita dito guys. Ikaw, maangas ka. Ako ang mapasama dito! As you can see, meron tayong 12 plus 1 month warranty dito. Malas daw kasi yung 13, kaya 12 plus 1 month talaga. Wow. Meron din tayong Tecno paper dito guys, which is yung kanyang warranty card, which is hindi mo talaga kailangan dahil nga hindi talaga masisira itong phone na to. Pagkatapos mo yan, andito na yung mismong case niya, which is, meron tayong jelly case. Wow, test nga natin. Watch out. Diba? Walang damage guys, malupit, gangsta. Baby, you know that I'm gangsta. Lamumbagi ka kung para sa akin. Sa baba naman, naku po, ang daming laman. Fiesta. Meron tayong earphones dito na may kasamang mic. Ayan. Meron din tayong Type-C cable dito guys. So it means na Type-C na rin yung ating smartphone. At saka yung kanyang adapter dito which is 10 watts lamang po. So in order to use the 18 watts fast charging in this device, kailangan nyo pang bumili ng higher wattage na adapter. And lastly guys, nakadikit dito yung kanyang SIM ejector pin. Ayoko nang kunin yan. Tinatamad ako. Lord have mercy. Overall, napaka-complete naman ang kanyang package guys. Wala ka nang dapat bilhin dahil nga meron ka ng earphones, meron ka ng jelly case, and also, sa mismong smartphone, meron na nakalagay na screen protector. Pero screen protector lang siya guys, hindi siya tempered glass. So, you know, bumili pa rin kayo ng tempered glass. No! So, eto na nga guys, si Tecno Spark 10C sa kulay na Magic Orange. Magic Orange ba yun? Oo, Magic Skin. So, dapat may skin pala. Tanggalin muna natin tong kanyang sticker dito, guys. Dahil hindi ito gangsta. Parinig ko sa inyo. Oh,
Ang sarap. So, eto na siya guys na walang nakaharang. Makikita talaga ninyo kung gaano kaganda, gaano kalupit yung kanyang design dito guys sa likod. Naku po. Even though halos magkaparehas lang talaga sila na iba't ibang mga mid-range, mga entry-level phones ngayon dahil nga meron tayong tatlong bilog dito sa kanyang likod. Ang napaka-amazing talaga para sa akin dito guys is yung kanyang textured finish. Yes, makikita nyo na to sa Tecno Common pero dito, sa 4,000 pesos, wala ka nang makikita na ganito guys sa mga ibang brand dahil nga pang mamahalin talaga tong ganitong style. Napaka-premium looking talaga niya, especially for the first time. Nako po, naa-addict talaga ako dito guys. Gusto ko lang siyang hawakan dahil nga as you can see, kahit na anong hawak natin dito, wala pong dumidikit na mga fingerprint and smudges. That is why at the end of the day, napakalinis talaga ng smartphone na to. Pagdating dito sa kanyang build quality, itong po nito ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito naman sa kanyang mga sides, dito guys ay baba, complete na po siya. Meron po siyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, meron po siyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Wow! Meron na siyang fingerprint guys dito sa side. Salagang 4,000 pesos. Grabe. Lupit. Tecno. Eto, kita nyo to? Oh, sa'yo yan. Palupit ng palupit talaga yung mga budget phone natin Pagdating naman dito sa kanya left side guys, meron po tayong SIM card tray which is merong 3 slots. Naglalaman po to ng 2 SIM card at isang micro SD card. That is why expandable pa rin etong phone na to. Now at the top, wala po tayong makikita. And dito naman sa my front, meron po siyang earpiece which is hindi po secondary speaker. Single speaker lang po ang phone na to. And katabi naman ito, yung kanyang front LED flash. Yes, guys! Usong-uso talaga to pagdating sa Tecno and Infinix. Kapag kayo mahilig mag-selfie tapos madilim, wala nang problema yan. Dahil nga, meron ka ng flash. Though, parang wala naman siyang effect. Lord have mercy. Pero yun na nga, kapag sobrang madilim na guys, magiging effective talaga to. So far, pagdating dito sa inyong build, nagustuhan ko talaga na para po siyang mixture ng leather at saka metal frame. Pero guys, again, plastic lang po ito lahat. Yung kanyang design lang talaga ang napaka-amazing para sa akin. Especially, etong orange guys. Meron po siyang parang gold ata o silver na camera module dito. Eto guys, glossy to. Kaya naman dumidikit yung mga fingerprints at smudges. Pero, yung kanyang overall design talaga, yung, ewan ko ba, hindi ko na alam kung ang sasabihin ko dito guys. Ang ganda talaga niya, especially in person. Actually, hindi ko talaga ina-expect na ganito siya kaganda dahil nga mura lang siya. And you know, kapag mura, pangit talaga. Pero eto guys, exempted. So, magpunta naman tayo dito sa kanyang harapan guys. And eto ay meron ng 6.6 inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate. And yun lang. Yun lang? Wala ka nang ibang makikita rito guys, kundi maganda. Parang siya. You know that I'm gangsta. Dahil nga, kung makikita naman ninyo, even though 720p lang po siya, ang sharp talaga ng kanyang display. And if you're talking about bezel, medyo malaki. Especially dito sa kanyang baba. At saka also dito rin sa itaas. Dahil nga guys, meron po siyang teardrop design. So, hindi pa po siya punch hole, pero as expected naman to dahil nga 4,000 pesos lang etong phone na to. So, kung mag-expect ka ng isang punch hole display sa lagang 4,000 pesos, umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Ang angas mo Grabe ka naman kung ganun. Ang isa talaga sa mga pinaka nagustuhan ko about this phone guys is yung kanyang speed. Dahil nga meron na siyang 90Hz refresh rate, maaasahan mo talaga na mabilis yung inyong pag-scroll, yung inyong pagsa-social media. Hindi talaga magkakaroon ng mga lag and frame drops kapag kayo ay nagsaswipe. Also, tinest ko rin to guys. In-scroll ko siya ng mabilis and as you can see, nakakasabay po siya. Kahit nalituhin natin siya, ay hindi po siya nalilito. Sana all. So, yun talaga ang nagustuhan ko about this phone dahil nga, again, hindi ako nag-expect na mabilis, maganda, and maaasahan talaga yung kanyang display. Pero, yun talaga yung makukuha mo dito sa phone ito. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. Mag-perform ba ang isang 4,000 pesos? Well, etong phone ito guys
ay mabilis at malakas at malaki. Diba? Gusto mo yun? Ang phone na to ay nagra-run na ng Android 12 with Unisoc T606 na kanyang processor, octa-core CPU, and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. That is why guys, kapag kayo ay magmo-Mobile Legends, magko-Call of Duty, at iba pang mga games, well, wala na yung problema with this phone. Like, as in, akala ko talaga nung una lag siya, pero nung naglaro na ako dito sa Mobile Legends guys, naku po, wow talaga ako dito. Hindi ko talaga naisip na ganito pala siya kalupit. Pero yun na guys, nung sinubukan ko siya sa Mobile Legends, naku po, grabe. Surprising talaga to dahil nga meron na siyang ultra graphics with super refresh rate sa halagang 4,000 pesos. Woo! Grabe na to guys. Unbelievable. Now, as you can see, naglaro dito and wala talaga mga lag, wala talaga mga frame drops, and also, mabilis yung kanyang Wi-Fi connection. That is why, hindi talaga ako makapaniwala guys. Paano nila nagawa to? Mas malupit pa yung kanyang settings kumpara sa mga bagong gaming phones ko no, ngayong 2023. Yung iba nga, high refresh rate, high graphics lang, pero eto, ultra and super pa. Super power Tecno Spark 10C talaga to guys. Hindi talaga recommended ko talaga to sa mga naglaro ng Mobile Legends. Mapasan ka man, mapabata ka man o matanda, pwede na talaga to sa iyo dahil nga ang mura lang niya, affordable, napakasulit na talaga niya for its price if you want to play the Mobile Legends. Ngayon guys, dito naman sa Call of Duty, saktuhan lang po siya. Meron po siyang medium graphics with high frame rate dahil nga medyo mabigat na rin yung game na to. And as you can see, napaka-smooth pa rin naman. Playable na playable yung Call of Duty dito guys. Wala na talagang masabi pagdating dito dahil nga smooth po siya. And also, yung kanyang audio naman is okay na okay rin even though single speaker lang po siya. So kapag ako naglaro ng Call of Duty guys, gusto ko talaga yung dual speaker, left and right. Pero guys, dahil nga single speaker lang to, medyo okay lang siya. Hindi talaga siya ganun ka okay. Like, you know. FBI, open up! So, kapag kayo ay mga casual gamer ng Call of Duty guys, pwede na siguro etong phone na to. Dahil nga guys, this performs very well. Now, if you're not a gamer tapos mga casual user lang kayo, well, okay na talaga to guys. Wala na kayong hahanapin pa dito sa phone na to. Smooth na siya, pwede na siyang pang multitask, mapa-text, tawag, call, email, Kahit na marami pa kayong gawin dito sa phone to guys, I'm pretty sure na this will not slow down. So, performance-wise, malupit talaga etong phone ito. Now, pagdating naman dito sa kanyang battery guys, sino ba ang mas madaling malobat? Ako or etong phone ito? Lord have mercy. Well, ako nalulobat ako mga 1 hour. Oh, TD! Eto guys, naku po, 1 day. Sana all. Yes, malupit talaga to dahil nga meron tong 5,000 mAh battery and it supports 18 watts fast charging. Though, yung kanyang kasama sa box is just 10 watts, bumili na lang talaga kayo ng 18 watts guys dahil nga mas worth it yon. Kapag chinarge mo naman ang phone ito from 0 to 100, aabot ka lang ng about 1 hour and 40 minutes. So, okay lang naman yon, hindi talaga siya ganun kabilis, pero hindi rin siya mabagal. Overall, pagdating dito sa kanyang battery guys, pwede mo na talagang dalhin kahit saan etong phone ito. Now, pag-usapan naman natin yung isa sa mga pinakamaganda about this phone, which is yung kanyang camera guys. Ngayon, medyo underrated talaga yung mga camera ng Tecno guys, dahil nga yung mga sinasabi ng iba na hindi nang maganda. What? Kapag nakita nyo to in person, nako po, mapapawaw talaga kayo dahil nga siligang 4,000 pesos. This is the best. Pagdating sa specs, medyo okay lang dahil nga meron na po siyang 16MP main camera with 0.08MP depth, which is kahit na masira itong 0.08 guys, no worries. Dahil nga wala naman talaga yung silbi. Shh. FBI, open up! Joke lang. Ang angas mo ah. Pagdating na dito sa kanyang selfie, meron po siyang 8MP selfie camera. Now, looking at the results guys na nakuha ko with this phone, I can definitely tell na ito po ay natural looking
photo. Mapapasabi ka talaga na meron kang iPhone-ish na style of photos kapag etong phone to ang gamit ninyo. Specifically, yung kanyang main camera guys. Dahil nga yung kanyang selfie, medyo hindi po siya ganun ka-natural. Pero, again, dito sa kanyang main camera guys, pagdating sa kanyang color reproduction, kung ano yung inyong mga nakikita in person, ay ganun din yung makukuha nyo na type of colors dito sa phone ito. That is why, para sa akin guys, photo-wise, okay na talaga pang picture-picture etong si Tecno Spark 10C. Especially outdoor, yung merong mga sun, mga ganun. Pwedeng-pwede na talaga to guys. Maganda talaga yung kanyang camera pagdating dito sa kanyang photo quality. Recommended ko to sa mga estudyante na mga katulad ko. Di ka naman sa mga adults na palagi nagpa-picture-picture sa ilang mga works. Well, definitely, pwedeng pang my day etong phone ito sa ilang 4,000 pesos only. So, you know, kumuha na lang kayo sa inyong mga sales dyan and bumili na kayo nitong phone ito. Better my day, better Instagram stories, and more. Now, pagdating naman dito sa kanyang video quality guys, ito ay merong 1080p at 30fps pagdating sa kanyang back and front camera. And as usual, try natin. So, ito guys, ang video quality ng Tecno Spark 10C. 1080p at 30fps to. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Natural ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie camera. Ito naman guys, ang selfie video camera ng Tecno Spark 10C. Okay ba? Comment down below. Overall, looking at the video results guys, para sa akin, okay na po siya pang start sa inyong mga vlog, pang post sa inyong mga TikTok, Facebook, and more. Pwede nitong pang YouTube actually dahil nga high quality naman siya, 1080p. So, para sa akin, kapag kayo ay nagbabalak na mag-vlog tapos, you know, wala kayong budget, medyo hirap tayo sa buhay, especially ngayon na ang mamahal ng mga presyo, pwede na talaga etong phone to. I'm pretty sure guys na matitiis lang naman to ng yung mga viewer dahil nga even ako ay nakapag-upload ng mas worse pa na type of video quality compared sa nakuha na video quality ng phone to. So, para sa akin, pwede na talaga etong si Tecno Spark 10C. So, yun na nga guys, overall, this has been the perfect smartphone that you can get ngayong 2023. Ito na talaga ang pinakasulit na Tecno this year. That is why guys, kapag kayo nagbabalak na bumili ng phone to, well, definitely make sure to buy the legit item. Dapat good item. Good item too. Kaya naman, maglalagay ako ng link sa description box para, you know, legit talaga yung mabili nyo. Again, 1,000 likes in this video guys and ipapa-giveaway ko sa inyo etong phone ito. So, that's pretty much it. I'm GP and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.